Okay, thank you. Happy Sabbath, mga kapatid. Sabbath. Talaga bang happy kayo sa Sabbath na ito? Prove nyo nga kung talagang happy kayo, batiin ninyo yung inyong mga katabi dyan at kainyong kamayan. Sabbath. Sabbath. Pero bago tayo magpatuloy, ay gusto kong pasalamatan si Brother Dave sa magandang awit na kanyang inawit ngayon, Dolorosa. Alam niyo yung kantang yan, hindi ko lahat yan naintindihan. Pero magaling naman ako magsalita ng Spanish sa Facebook. Pero dito sa talagang personal, nahihirapan ako kasi maraming pang iisipin. Yung mga grammar, noong panahon na ako nag-aaral pa, naputan ko pa yung curriculum ng Spanish na yan. Pero ngayon, unti-unting nawawala, mabuti lamang may Facebook. Pagka mayroon akong kausap o ng mga Latin American, ay naitanong ko doon sa Google. Yan po. Pero hindi po yan ang ating pag-usapan ngayon, umaga. Isa sa pangunahing usapin sa Biblia ngayon sa ating panahon, mga kapatid, ay itong kung ano ang kasalukuyang nagaganap sa sanlibutan ngayon. So aware kayo dyan, mga kapatid. Kamakailan lamang ang tangkang pagpatay kay dating President Donald J. Trump ay habang siya ay nagsasalita sa campaign rally doon po sa state of Pennsylvania, millions sa mga Amerikano ang naniniwala na kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, si Donald Trump ay maaring tatamaan. Pero dahil sa protection ng Diyos, siya po ay hindi tinamaan. Segundo lamang, bago pa man ilingon ang kanyang ulo, narinig agad ang putok at bahagyang tinamaan yung kanyang tainga. Mga kapatid, at marami ang nagpapasalamat na mga tao sa buong sanlibutan dahil hindi siya tinamaan. Ngayon, ano ang tanong? Paano tayo tumugon sa lahat ng ito bilang Kristiyano? At ano ang ibig sabihin sa liwanag ng propesya sa Biblia? Mayroon bang kahalagahan kahit ano paman sa propesya? Ang unang bagay na aking napansin ay ito. Bilang Kristiyano, ating kinundina lahat ng kulma ng karahasan, saan mang sahid sa pangpolitikang dabo, tayo ay bukas sa pag-asang mabuhay. Hindi tayo politikong pantas, hindi rin tayo news commentators, kung sa katunayan, mayroon tayong relasyon sa Bible prophecy. Yan ang ating pangunahing layunin sa pag-asang mabuhay, kung saan ating narinig ang balitang nagaganap sa ating panahon ngayon sa balita sa Bible prophecy, pero atin itong ikinukumpara sa Bible prophecy. Yan po, mga kaibigan, mga kapatid. Pero bilang mga Kristiyano, tayo'y nagkatuon ng pansin sa ating Panginoong Hesukristo. Kung
tulad nito, ang ating mga puso ay puno ng pagkamaawain at pangangalaga sa mga tao na malalim. At kung ang tao ay nagdusa nang walang pakiramdam, hindi kailangan ang karahasan at kalupitan. Ang ating mga puso ay nasasaktan. Pangalawa, kung tayo'y nakakita sa mga bagay tulad nito, tayo ay tiyak nanalangin para doon sa nasaktan na pamilya. Ngayon, sa aking pananaw, nitong assassination attempt na nakatulala sa buong Amerika, o hindi lamang sa buong Amerika, kundi sa buong sanlibutan, naisipan ko tungkol sa karahasan, saan mang lipunan, mayroon pang kahit anong relasyon sa Bible prophecy. Ngayon, ang attempted assassination ni President Trump ay aking naalala ng malaki, at iyan ay napatunayan sa mga nakaraang presidente sa Amerika sa maraming taon nang nakalilipas. Si Abraham Lincoln, pamilya po ninyo yung pangalan yan, di ba? Sino pa? Si Abraham Lincoln, mga kapatid, ay nanood lamang siya ng theater production sa Washington, D.C. At siya ay biglang binaril ni John Wilkes Booth. Ayun, mga kapatid. At sumunod si President John F. Kennedy, na siya habang nakasakay sa kanyang open limousine, siya po ay binaril at tinimaan sa ulo. Ayun. Kaya dito, kapansin-pansin na ang kamatayan ni John F. Kennedy ay sumunod din yung kanyang kapatid na si Senator Robert Kennedy. At ganun din sa ating attempted assassination, ganun din sa attempted assassination ni President Ronald Reagan noong 1983, kung inyo pong natatandaan yan. Ngunit nagkaligtas ito. Kaya sa kabuuan, mayroon talagang nagaganap na assassination attempt sa Amerika. No? Ngayon, sa Pilipinas, talumak ang krimen, patayan, drugs related problems, naging sa politika, at natawan yung rabiri sa atin. Kadalasan ay ating nakikita sa ating mga television screen ang nagaganap na krimen dito sa ating mga kabataan. Kamakailan lamang, nung isang gabi ay nakita mayroong mga minor de edad na gumagawa ng krimen dahil po sa natawan. So, ngayon, may nagawa, ano ang nagagawang mabuti sa ating pag-aaral sa Biblia, na mayroon anumang bagay na masasabi tungkol kung saan tayo sa pag-agos ng panahon. Basahin natin ang isang magandang talata na sinasabi ng ating Panginoon dito po sa Matthew 24, ang talata. Umpisa natin dito muna sa 6, mga kapatid. And Jesus answered, At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magumihanan sapagkat kinakailangan ng mangyari datapwat hindi pa ito ang wakas. Medyo maliit yung aking Biblia. Siguro gagamit tayo ng digital. May nanay ang ating gagamit tayo ng digital. Ayan.
Okay, mas mabilis dito. Yan. Okay. Sa ating pong pagpapatuloy ay itong sinasabi ng ating Panginoon dito po sa talatang ito ay sinasabi ng ating Panginoon tungkol po sa kasalukuyang kaganapan ng ating panahon. Kasi sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay darating pa lang. Ha? Ito ay maswerte tayo sa ating panahon ngayon sapagkat nasaksihan natin yung katuparan sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay magaganap sa ating panahon. Di ba? Ano ang nakikita natin sa ating panahon ngayon? Di ba sabi dito sa Biblia, magkakaroon ng digmaan, aligaw-ngaw ng mga digmaan. So, isa sa dahilan kung bakit itong nagaganap sa ating panahon ngayon kung anumang mga pagpatay na nagaganap sa ating panahon, katuparan lamang sa propesya ng ating Panginoon. Yan po mga kapatid. No? Ngayon, dito sa Pilipinas, ika nga kilala ito sa talagang talamak yung krimen na binabanggit natin kahit sa ating mga kabataan. Ito po ay nakatala doon po sa record ng ating mga otoridad ang tungkol po dito sa mga krimen na nagaganap sa ating bayan. No? Ang sinasabi ng ating Panginoon ng Panginoong Hesus noong kasama niya ang mga alagad doon po sa bundok ng mga Olibo sapagkat sila po ay nagkakaroon ng pagtitipon doon hindi lamang tungkol sa sinasabi ng ating Panginoon na magkakaroon ng digmaan sa darating na panahon. No? Aligaw ng mga digmaan. Kundi pinag-usapan din nila ang tungkol sa magaganap sa Jerusalem noong 70 AD. Yan mga kapatid. Pero dahil dito, ang mga alagad ay nagtanong sa kanya kung kailan nga ba matapos o magkaroon ng katapusan ng sanlibutan. Kaya dito, ang sinasabi ay nung tanungin ang ating Panginoon kung kailan ito magtatapos, ang sinabi ng Panginoon tulad sa talata na ating pinabasa ay ito po ay pinahiwatig niya upang maalaman ng kanyang mga alagad na ito ngayon ang kasalukuyang kaganapan sa sinasabi ng ating Panginoon. Pansinin ang salitang abaon, no? Dito sa talatang sumunod ay ating basahin, no? Ating basahin. Dito sa talatang 12 at 13 ng Matthew 24. Ganito po ang sinasabi ng magandang talata nito, 12 at 13. No? Ganito. And because Sandali. Nawala ko. basahin ko. Ito. 12 24, 12 at 13. Ayan po. No? At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Pero ang sabi dito, sa English, ay abound. Mayroong sinasabi dito, pansin natin yung salitang abound. Ibig sabihin, dumarami pa. Kumakalat pa. So yung kasamaan o nagaganap sa ating panahon ngayon ay dumarami pa.
lumalala pa. Kaya tingnan natin yung ating panahon. Maliban sa ating sinasabi kanina na kahit kabataan ay naging involved na sa mga krimen sa ating panahon. Na dapat ang ating mga kabataan ay magiging maayos sila. Maging nasa kaayusan ang kanilang kalagayan. Pero kabaliktaran po ang nangyayari sa ating panahon. No? Kaya dito, ang sinasabi, kung ating pansinin ang ating mga pinag-aralan, mga kapatid, kung basahin natin ang magandang statement ni Mrs. White sa Ministry of Healing, page 142 and 143. Ang sabi, pakinggan po ninyo, we are living in the midst of an epidemic of crime, no? At which thoughtful, God-fearing men everywhere stand aghast. So ano po ang gustong sabihin ni Mrs. White na ito pong ating panahon ngayon sa kasalukuyan ay tumpak ito pong sinasabi ni Mrs. White na nagaganap sa ating panahon. So, kaya kung ano ang aking nakita nagaganap sa ating panahon, mga kapatid, at hindi lamang ako, kung ano ang ating nakikita ng aking nabasa ito, maari itong anumang mas linaw sa pagkawalang bahala sa paghihirap ng tao, patayan dito, patayan doon. Sa katunayan ay sinasabi ito ng ating Panginoong Hesus diyan po sa Matthew 24. Subalit ating balikan ang sinabi ng Diyos sa aklat ng Genesis. Mga kapatid, ay mauna nang sinasabi ng ating Panginoong Diyos tungkol po sa mga bagay na ito. Genesis 6, ang talata po ay 5. Umpisa natin sa 5. Ang sabi dito, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. So daw tayo dito sa talatang 11. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Sa 12, at tinitingnan ng Diyos ang lupa na narito sumama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. So yan po yung dahilan, mga kapatid. No? Kahit sa una pa mang panahon ay nakita na sinabi ng ating Panginoong Diyos na ito ay magkaroon ng pasama ang kilos ng lahat ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya dito sa sinabi ng ating Panginoon ay malinaw na kahit sa ating panahon ngayon at ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo ay insakto, mga kapatid, na nagaganap itong mga panahon ito sa ating panahon na talagang pasama ng pasama ang tao. No? Tayo ay nakatira sa bayulinting lipunan kung saan talamak ang kasamaan. Basahin natin ulit ang Matthew 24 at talatang 6. No? Kung paano sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus ang talatang 6. No? Matthew 24 Matthew 24
24, talatang 6. At mga karinig kayo, no, ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulmihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas. Ngayon, ang nagaganap ngayon sa ating panahon ay nakita ng lahat ng mga tao ito, pero hindi ito naunawaan ng ating karamihan tao sa buong sanglibutan, maliban na sa mga nag-aaral ng Biblia. Kaya dito, iyon pong sinasabi ng ating Panginoon na katotohanan na nagaganap sa ating panahon ngayon. Tingnan nga ninyo yung nagaganap ngayon sa Middle East. Di ba? Kung ating tingnan ang digmaan dyan sa Middle East ay ngayon ay nag-escalate. Mga kapatid, alam ninyo yan. Pero bakit natin pinag-usapan ito? Sapagkat napakahalaga na ma-remind tayo sa kasalukuyang nagaganap sa ating panahon. Nagkaroon ng escalation ang digmaan dyan sa Middle East. Israel versus itong tinatawag na terrorist group, Hamas sa Palestina, at Houthi sa Yemen, at Hezbollah naman sa Lebanon. Yung mga lugar na yan, mga kapatid, ay napakagandang lugar yan, sapagkat nakarating ako dyan sa lugar ng Israel, dyan sa Lebanon, mga kapatid. Ngayon ay sirang-sira dahil lamang sa digmaan. Ang lahat ng mga nabanggit natin mga teroristang grupo na yan ay proxy lamang yan sa Iran upang atakihin ang Israel. Kaya ang huli ngayon, nagkaroon ng escalate ang digmaan dyan, yung Israel laban sa Iran. Kamakailan, 181 projectile missiles, ballistic missiles, ang pinaulan doon sa Israel. Pero ang sabi ng Israel, walang epekto. Anya yung pinaulan na missiles. Bakit? Ang nangyayari ngayon, ang Israel ay nagsabi na gaganti sila ng mas matindi pa na duble-dubling paghihiganti. So yun po yung isa na nakakatakot para po doon sa hindi nag-aaral ng propesya. Sapagkat, ang sabi nga ng ating Panginoon ay huwag kayong magulmihanan sapagkat ito ay darating. No? Tapos, itong nangyayari ngayon dyan, maliban na ang mga taong ito, mga turistang grupo ito, inarmasan, sinupuntahan ito ng Iran, ay mga proxy, ang tawag ito ay mga proxy army, ang tawag nito. No? Kaya, upang sirain ang Israel. No? Marami na ang mga namamatay. Isang katuparan sa propesya ni Kristo, ngayon ay at ating nakita ang walang awang pagpatay sa mga tao. Gayon din ang mga kabataan. At wala din pong kaibahan dyan po sa digmaan ng Russia at Ukraine. Yung Russia at Ukraine, ay 2 taon na po yung digmaan dyan, napakarami na po namamatay dyan. Dahil nga sa hindi pagkakasundo ng mga tao dito. Gusto sa COVID. Pero dito sa Israel, mga kapatid, magmula pa ng panahon ng Biblia, magkaaway na po yung mga bansang iyan. Yung Persia, yung Iran ngayon. No? At Israel. No? Dito, malinaw na sinabi ni Mrs. White sa kanyang magandang statement sa 9th volume o Testimonies
for the Church, Volume 9, page 11, ganito ang kanyang sinabi. Men possessed of demons are taking the lives of men, women, and little children. Men have become infatuated with vice and every species of evil prevails. Malinaw ang sinasabi ni Mrs. White, mga kapatid. No? Paano nangyari ito? Ang sabi, ang mga kalalakihan possessed by devil or nagmamay-ari. Pagka sinabing possessed o nagmamay-ari, no? Talagang ibig sabihin, sarili niyang pag-aari. Yung tinatawag na possessed. No? Nagmamay-ari ng demonyo. Tingnan ninyo ang mga terror groups nga dyan. Yan nga sinasabi natin dyan sa Middle East. Talagang ang mga tao dyan ay maliban sa walang awa, ay masaya sila. Nakagawa ng mga karahasan laban po sa kapwa mga Middle Eastern na mga bansa. No? Kahit nga dito sa amang dako sa lugar ng Europa ay marami din pong Muslim dyan. O sila po yung magulo. Kaya dito, ang sinasabi ni Mrs. White ay tumpak sa ating panahon. No? Na nakikita natin, nasaksihan natin yung mga nagaganap sa buong sanglibutan. Libo-libong tao ang pinapatay. Subalit, paano ito nangyari? Dahil sa kinondisyon ng Diablo ang kanilang kaisipan at kabataang lalaki at babae sa anumang paraan sa pamamagitan ng ano? Alam niyo yan? Social media. Ngayon, sa pamamagitan ng social media, mabilis ang sirkulasyon ng cellphone ngayon. Paano kung kunin na lang ang cellphone na ito? Ano masasabi ninyo? No. Mga kapatid, papayag ba kayo na ipokunin yung cellphone ninyo dahil na ito yung nagbibigay ng influensya sa krimen magmula sa mga maliliit na bata? Ang itinuturo ng magulang ay yung mga cellphone. Nakita ko, 2 years po lang, nakita ko bata marunong galing na gumamit ng cellphone, samantalang ako nangangapa. Isipin niya. Kaya naisipan ko na imungkahi sa inyo kung papayag ba kayo na buwanin na lang yung cellphone. So, hindi natin pipilitin kung ayaw ibigay. Ako rin po ay may cellphone. Dapat yung cellphone ko ay unang ibigay ko sa inyo. No? Ayaw. So, yan po mga kapatid. Kaya sa anumang paraan, sa pamagitan ng social media at television, yung television, ano yung naging kinakukuha ng aral ng mga kabataan dyan? Kabaligtaran, mga kalukuhan. Ay, di ba? Nanonood ng, ano tawag noon? Game? Ano yung game dyan? Mobile Legends. Oh, yun. Nanonood. Ayun po yung dahilan. Na mindset ang mga kaisipan sa mga kabataan at hanggang aabot doon sa may mga matatanda na nakikisali na rin. Nakikisali na rin. Yun po yung paraan ng Diablo upang i-mindset, i-condition yung kaisipan ng tao. No? Dahil sa social media. Bueno, hindi naman kayo papayag na isuko yung inyong mga cellphone. Siyempre. Ito ang sinabi
ni Apostol Pablo sa 3:1 ng ikalawang Timoteo. Pakinggan po ninyo, napakagandang talata ito kung ating papansinin. No? 2 Timothy 3:1. Sabi nito, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So, ito na po yun mga kapatid. Bakit mapanganib? Eh, biro mo pa yung cellphone, influencer ng cellphone, social media, television, nag-brainwash yung mga kaisipan ng tao. Siya po yung nagbibigay ng aral. Nasira dito ang tinatawag na human values. Eh, di ba? Eh tayo, mga Seventh-day Adventists, ay nagtuturo tayo, number 1 tayo dyan sa human values. Pero dahil sa, alam natin, yung katotohanan, medyo nagkaroon ng balanse. Hindi masyado makapenetrate yung mind-setting ng Diablo sa mga Seventh-day Adventists sapagkat may nalalaman sa Biblia. Eh paano? Doon sa ibang mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Ang pinakamahalaga sa kanila na mayroong cellphone. Mayroong nga, kung narinig dahil sa balita na isang mukhang Amerikano dahil po sa Cebu. Amerikano talaga yung itsura. Pero nung nagsalita, nagulat ako. Bisaya, galit na yung kanyang cellphone ay ninakaw. Sabi na, isa uli mo yan. Kailangan ko yan. So, ganun po kahalaga. Ang mga bagay na ito sa ating panahon. No? Kaya dito mga kapatid, ay pansinin natin ang iba pang nagaganap. Ano ang masasabi ninyo? No? Papayag ba kayo o hindi? No? Yan ay sumisira, inukulit ko po, sa human values. No? Sa Pilipinas, number 1 tayo sa social media. At halos lahat ng mga kabataan ay nagkakagawa ng krimen at pumapatay, umaabot sa 15,000 ng mga kabataan ayon po sa talata ng Philippine National Police. Yung talaan sa National Police. Mga kapatid. Subalit ang tanong, kailan ito wakasan ng ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang sabi ng ating talata na binasa kanina, malinaw na ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ay nagaganap ito sa ating panahon. No? Nagaganap sa ating panahon. Basahin natin itong magandang talata pa rin sa Biblia dito po sa Matthew 24 talatang 27. Ano? 27? 37. Matthew 24 37 muna tayo. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So inaling tulad tayo ng ating Panginoon doon sa kapanahonan ni Noe, na si Noe nangaral ng 120 years sa mga panahon na yun. Ang mga tao noon ay puno rin ng kasamaan. Kaya ang Diyos ay naghatol sa kanila ng dampuhalang baha. Binaha sila mga kapatid. So dahil po doon sa sinabi ng ating Panginoong Kristo na ito na hinahalin tulad tayo sa panahon ni Noe, ay ganun din ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin sa talatang 27,
taas natin ang ating talata, 27. Kung ano po ang sinasabi rito. For as the lightning, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So, wala pong kaibahan mga kapatid. Dito ay binabanggit ng ating Panginoon na talagang darating siya. Ang sinasabi na ito ay hindi sinabi ng ating Panginoon ang pizza. Walang sinasabi. Kundi basta darating na lamang siya. Makikita ng lahat ng mga mata sa buong sa liputan. Maging sa silanganan, maging sa Davao. west, no? Ay makikita ng lahat ng tao. Pero, ang isang mahalagang bagay dito ay ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Isa pang talata sa 33. Basahin natin. Gayun din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. So, ang tanong natin mga kapatid, nakita na ba natin itong mga bagay nito sa ating sanlibutan ngayon? Nakita na o hindi? Kita na. Sabihin ninyo sa akin kung sino yung hindi nakakita. Kita na. At bibigyan namin ng television. Kung hindi pa nakakita, bibigyan ng cellphone. Ito cellphone, ipamimigay ko na ito. Ayaw ko na mag-cellphone. Wow. Di ba? Wow. Kaya mga kapatid, ang magandang sinabi ng ating Panginoon dito ay talagang sinasabi niya na kung nakita na ninyo ang mga bagay na ito, ay nakita na lang. So ang ating tanong dito mga kapatid, handa na ba tayo? Sa sinasabi at pangako ng ating Panginoon si Kristo. Sapagkat darating na siya. Bukas makalawa, hindi natin alam, darating na siya. Kamusta naman tayo? Ang ating sarili, ang ating paglilingkod sa Panginoon, nakahanda na ba tayo? Ito ay pinatutuhanan ni Jesus dito sa mga talata na ating binabasa. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ay inanyayahan ko kayo na sana'y ma-refresh kayo. Kahit sa anumang paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon, tayo ay magpatuloy sapagkat ang ating Panginoong Hesus Kristo ay darating na hindi natin alam kung kailan. Yan po yung aking dalangin at sana'y pagpalain tayo sa ating Panginoon. Amen.